Ako si Sara Mercado, 36 anyos, isang cybersecurity analyst sa BGC, Taguig, at 2 oras ang nakalilipas. Napanood ko kung paano naglaho ang bawat sentimo sa mga account ko ng real time. Sunod-sunod na notification ang sumabog sa phone ko habang tinatapos ko ang isang report sa mesa sa kusina. Ang asul na liwanag mula sa laptop ay tumatalbog sa mga hindi pa nahugasang mangkok ng instant mommy sa lababo. Noong una, akala ko glitch lang sa system ng bangko. Pero nang buksan ko ang mobile banking app ko, nakita ko ang payroll account, savings, emergency fund, at pati na rin ang maliit na college fund na sinimulan ko para sa anak ko ilang taon na ang nakararaan lahat simot. Inilipat gamit ang isang device na kilalang-kilala ko. Sa kapatid ko, ang parehong kapatid na tinulungan ko noong muntik na siyang palayasin sa inuupahan niya. Ang parehong kapatid na pinagkatiwalaan ko at ginawang authorized user noong kailangan niya lang ng kaunting tulong para makabangon. Hindi lang siya umutang. Nilimas niya ang buhay ko. Nakatingin lang ako sa screen. Ang tibok ng puso ko ay sobrang lakas na parang umaalingaw-ngaw sa buong kondo. Pambayad sa renta, wala na. Tuition fee, wala na. Bawat puyat sa overtime, bawat raket at freelance gig pagkatapos matulog ng anak ko. Lahat yon naglaho sa ilang pindot lang ng taong alam na alam kung gaano ko kailangan ang perang iyon. Hindi ako umiyak. Nanigas ako. Ang utak ko biglang lumipat sa threat models at attack surfaces na parang nag-o-audit ako ng breach ng ibang tao at hindi ng sarili kong buhay. Nahulaan ba niya ang password ko? Gumamit ba siya ng lumang token? Tiningnan ko ang device list at nandoon nga. Ang lumang Android phone niya na nakalink pa rin dahil hindi ko kailanman inisip na gagamitin niya iyon laban sa akin. Bumaliktad ang sikmura ko. Ako ba ang tanga dahil naniwala akong ang pamilya ay safe exception sa mga security rules na mahigpit kong ipinapatupad sa ibang tao? Sa likuran ko, may upuang kumaskas sa sahig. Ang 10 taong gulang na anak kong si Leah ay lumapit, nakasedyas at kinukusot ang mata. Tiningnan niya ang mukha ko. Tapos ang screen na puno ng pulang babala at negative balance. Sa isang saglit, tumitig lang siya na parang may kinukuwentang solusyon na siya lang ang nakakaintindi. Tapos, inayos niya ang tayo niya nang may tapang na hindi bagay sa suot niyang pajama na may unicorn at sinabing, "Nahenle, kuna." Nag-short circuit ang utak ko. Ano naman ang magagawa ng isang 10 taong gulang sa gitna ng ganitong pinansyal na delubyo? Bago ko sabihin kung ano talaga ang ginawa niya at kung ano ang isinigaw ng kapatid ko sa telepono, makalipas ang 2 araw. Anong oras na dyan sa inyo at saan kayo nanonood ngayon? Gusto kong makita kung gaano kalayo pwedeng makarating ang trilyon ng isang pamilya. Nang lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, naramdaman ko ang pagbunggo ng utak profesional ko sa utak nanay ko sa opisina. Kapag sinabi ng intern na huwag mag-alala, naayos ko na, ang una kong tanong ay ano ang sinira nila? Sa bahay, habang nakatingin sa maliit at seryosong mukha ng anak ko, ang gusto ko lang gawin ay protektahan siya mula sa gulo na idinulot ng tito niya sa amin. Anong ibig mong sabihing na-handle mo na? Tanong ko. Pinipilit maging kalmado. Umakyat siya sa upuan sa tabi ko. Inuugoy ang mga binti na parang ordinaryong gabi lang ito, hindi ang sandali kung saan pinugutan kami ng kabuhayan. Naalala mo noong tinuruan mo ako sa banking app? Sabi niya. Sabi mo kapag may nakita akong kakaiba, i-click ko yung maliit na flag at sabihin ko agad sa'yo. Inabot niya ang phone ko nang may kumpiyansa na. Parang mas matanda pa sa edad niya. Hawak ko phone mo kanina. Naglalaro ako ng puzzle game. Tapos nakakita ako ng text galing sa bangko tungkol sa bagong login. Mukhang sketchy. Kaya binuksan ko yung app. Gumagalaw yung mga numero parang sa video game. Kaya pinindot ko yung emergency freeze button at nireport ko yung device. Napahugot ako ng hininga. Sa taranta ko, hindi ko man lang napansin ang maliit na banner sa itaas ng app. Temporary hold, applied.
Suspicious activity, under review. Saglit na parang tumagilid ang mundo. Ikaw ang nag-freeze ng mga accounts? Oo. Sabi niya na parang na-offend pa. Kailangan ko pa bang magpaalam? Naalala ko, yung sinabi mo tungkol sa mga bad guys online. Sabi mo kapag may mali, wag nang maging magalang. Pindutin agad ang red button. Kaya ginawa ko. Sa transaction list, ang huling transfer ay nakapending, initiated pero hindi pa cleared. Muntik nang matangay ng kapatid ko ang lahat. Muntik na, pero ibinalibag ng anak ko ang digital na pinto sa mga daliri niya. Halo-halong ginhawa at hiya ang naramdaman ko. Ako ang eksperto. Ang binabayaran ng malalaking kumpanya para protektahan ang kanilang sistema. Pero ang 10 taong gulang na anak ko ang naging mabilis ang reaksyon para limitahan ang pinsala. Paano mo nalamang siya yon? Tanong ko. Inilabas niya ang sarili niyang tablet mula sa ilalim ng hoodie niya. Dahil sa location sharing. Sabi niya, pinilit mo akong i-share ang location ko sa'yo, di ba? Shinare mo rin ang sayo. At kay Tito Jake sa akin noong nagpunta tayo sa Enchanted Kingdom. Hindi niya kailanman pinatay yon. Nang lumabas ang message ng bangko, tiningnan ko ang mapa at ang dot niya ay kumukurap sa isang motel sa may bandang Cavite. Wala ka naman doon. Kaya, nagkibit-balikat siya na parang ang basic geolocation ay homework lang. Naisip ko na may ginagawa siyang masama. Doon, ang galit ko ay nagbago mula sa pagiging magulo patungo sa isang matalim at malinaw na linya. Hindi lang tiwala ko ang winasak ng kapatid ko. Ginawa niya ito habang alam niyang may batang umaasa sa akin. Ginamit niya ang access na ibinigay ko. Taon na ang nakararaan noong baon ako sa utang at siya ang nagpahiram ng pang-security deposit. Noon, ang pag-add sa kanya bilang authorized user ay parang pasasalamat. Hindi ko siya tinanggal noong naging stable na ako. Sabi ko sa sarili ko, patunay iyon na ang pamilya nagtutulungan. Ngayon, ang desisyong iyon ay naging baril na inabot ko mismo sa kanya. Niyakap ni Leah ang mga tuhod niya sa upuan. Magiging okay ba tayo? Bulong niya. Wala akong pakialam sa gamit, ma. Ang iniisip ko lang, kailangan ba nating lumipat ng bahay? Mas malalim ang sugat ng tanong na iyon kaysa sa anumang nawalang balanse sa bangko. Magiging okay tayo. Sabi ko, pinipilit na maging pangako ang bawat salita. Sinubukan niyang kunin ang lahat. Pero minaliit ka niya. At siguradong minaliit din niya ako. Hinila ko siya sa isang yakap. Ang utak ko ay lumilipat na sa investigasyon mode. Palaging sinasabi ng mga tao online na dapat layuan ang toxic na pamilya. Pero ano ba talaga ang itsura noon kapag ang toxic na kapamilya ay may hawak ng routing numbers at personal data mo? Kapag ang traidor ay nasa loob mismo ng bahay, susubukan mo bang patawarin sila balang araw o sisiguraduhin mong hindi ka na nila muling masasaktan? 2 araw ang lumipas noong nagsisimula na akong maniwala na baka makaligtas kami ng may mga pasalang at walang bali. Umilaw ang telepono ko, unknown number, at sa tiyempong parang nasa pelikula. Nasa gitna ako ng video meeting, kasama ang kaibigan at katrabaho kong si Megan. Ipinapakita ko sa kanya ang logs mula sa bank portal. Kumpirmado na namin na ang device fingerprint ay tugma sa maalikabok na Android na ayaw i-upgrade ng kapatid ko. Si Leah ay nasa dulo ng mesa kasama ang sketchbook niya. Gumuguhit ng comic panels ni Supermom at Security Girl na tinatadyakan ang isang cartoon villain palabas ng bank vault. Tumawag ulit ang numero. Mapilit. Local area code. Pero hindi ko kilala. Nakamute ako, sabi ko kay Megan. Sandali. Sasagutin ko lang to. Pagkasagot ko, binulyawan agad ang tenga ko. Anong demonyo ang ginawa mo, Sarah? Siya yon. Ang kapatid kong si Jake Mercado. Walang hello, walang sorry, puro-purong galit at takot. Sa kalahating segundo, narinig ko ang boses ng batang kasama kong kumakain ng instant noodles sa masikip na apartment noon. Nangangakong lagi kaming magdadamayan. Tapos, bumalik ang kasalukuyan. Sinubukan niyang nakawan ng pamangkin niya. Magandang gabi rin sa'yo. Sabi ko,
Mas malamig pa sa yelo ang boses. Kumusta ang buhay sa labas ng Maynila? Nagmura siya, humihingal na parang tumatakbo. Huwag kang makipaglaro. Finreeze mo ang mga accounts. Nagtatanong na ang bangko. Tumawag ang fraud department nila sa akin. Nagsasalita na sila tungkol sa mga pulis. Wala kang karapatang pigilan ako. Wala akong karapatang pigilan kang ubusin ang kinabukasan ng anak ko. Napatingala si Leah nang marinig ang salitang anak. Kaya ibinuka ko ang bibig ko nang walang tunog. Okay lang, at itinuro ang kwarto niya. Nag-alinlangan siya. Pero kinuha ang tablet at pumasok sa kwarto, dahan-dahang isinara ang pinto. Ginamit mo ang access na binigay ko sa iyo noon dahil tanga ako na akalang may halaga ang pamilya patuloy ko. Akala mo, pwede mong limasin lahat at maglaho sa kung saang motel kasama ang girlfriend mo. At galit ka dahil nahuli kita? Tumawa siya isang mataas at pangit na tawa na hindi ko pa naririnig noon. Nahuli? Akala mo ba tungkol lang to sa ilang transfers? Wala kang ideya kung ano ang pinasok mo. Finlag mo yung mga transactions. Finreeze mo ang accounts. Ginulo mo ang plano ng mga taong ayaw na pinapakialaman ang pera nila. Hindi lang ako ang ginalit mo. Ginalit mo sila. Alam mo ba kung ano ang ginagawa nila sa mga taong nagdi-delay ng payout? Isang kilabot ang gumapang sa likod ko. Sino ang sila? Hindi na mahalaga. Bulyaw niya. Ang kailangan mo lang malaman ay i-unfreeze mo ang accounts. Sabihin mo sa bangko na misunderstanding lang o pupuntahan ka nila diyan. Ikaw at yang batang ipinagmamalaki mo. Ang banta ay bumagsak ng mabigat at malamig. Ang dating ako, ang ate na laging sumasalo sa kanya at nagsisinungaling kay nanay para sa kanya, baka bumigay na. Pero ang bersyon ko na naglilinis ng ransomware at nagtitrace ng extortion emails ay alam kung kailan bluff ang naririnig niya. Akala mo, takot ako sa mga kriminal? Tanong ko ng mahina. Gabi-gabi akong nagkakahoy ng malware na gawa ng mga henyong hindi hamak na mas magaling sa inyo. Ang kaibahan lang, hindi sila nakikikain sa kusina ng nanay ko. Ikaw, ginawa mo, at mas pinalala noon ang ginawa mo. Nagmura siya ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagalit ang tunog kundi takot. Pagsisisihan mo to, sumisingasing niyang sabi. Pumirma ka na ng sarili mong eviction notice. Binabaan niya ako. Nanginginig ang kamay ko. Pero hindi dahil sa takot ngayon. Dahil sa kalinawan. Hindi siya tumatawag dahil nag-aalala siya sa matitirhan namin o sa tuition ni Leah. Tumatawag siya dahil aksidenteng nasagi ng anak ko ang isang patibong sa kung anumang sindikato na kinasangkutan niya at ngayon, iniipit na siya ng mga kasosyo niya. Inunmute ko ang laptop. Puno ng gulat na mukha ni Megan ang pumuno sa screen, nanlalaki ang mga mata. Narinig ko halos lahat ng yon, sabi niya. Sorry. Huwag kang mag-sorry. Sagot ko. Umamin lang siya ng sapat para idiin ang sarili niya. Kung na-record natin to ng tama. Gugunulin namin ang susunod na oras sa pagdodocument ng lahat. Ang timestamps, ang device IDs, ang eksaktong mga salita ng pagbabanta niya habang sariwa pa sa isip ko. Pagkatapos, lumapit si Megan sa webcam niya. Look, alam mong consultant ako sa Financial Crimes Task Force bilang sideline, sabi niya. Kung ginagamit ng kapatid mo ang identity o accounts mo bilang parte ng mas malaking sindikato, kailangan nilang malaman to. Handa ka na bang itigil ang pagturing dito bilang family drama at simulan itong tratuhin bilang isang kasong kriminal? Tumingin ako sa saradong pinto ni Leah, kung saan may sumisilip na kapirasong liwanag sa ilalim. Handa? Hindi. Pero tumawid na ba kami sa linyang hindi na madadaan sa simpleng sorry at hulugan na bayad? Sobra pa sa tumawid. Kung ang dugo ay mas matimbang sa tubig. Sabi ko, ano ang ibig sabihin kapag ang dugo mismo ang lumalason sa balon? Oo. I-connect mo ako sa kung sinong pinagkakatiwalaan mo. Kung ang kapatid mo ay nilimas ang accounts mo, pinagbantaan ang anak mo, at sinisi ka pa sa pagprotekta sa sarili mo, tatawagin mo pa ba siyang pamilya? O tratuhin mo na siya? Tulad ng bawat kriminal na na-report mo? Nang gabing iyon,
Pagkatapos makatulog ni Leah habang yakap ang stuffed toy niyang axolotl, naupo ako sa harap ng liwanag ng dual monitors ko. May malamig na kape sa tabi ng siko ko habang ibinabaling ko ang professional tools ko sa sarili kong buhay. Ikinonekta ako ni Megan sa isang contact mula sa cybercrime group. Si Detective Laura Reyes. Hindi pa siya pwedeng magbigay ng opisyal na payo, pero may matitinding suhestiyon siya tungkol sa preservation of evidence. I-document mo lahat, sabi ni Detective Reyes, sa choppy na video call, screenshots, call logs, emails. At Sarah, hindi mo kasalanan to. Madalas naming makita ang ganitong pattern. Fraud na nagsisimula sa panghihiram sa mga kakilala. Gusto ko sanang makipagtalo na ang cybercrime ay dapat impersonal na linya ng code, hindi ang pagnanakaw ng college fund ng pamangkin. Sa halip, nagbukas ako ng bagong encrypted vault at sinimulang i-drag doon ang buong buhay ko. Habang nagda-download, binuksan ko ang sketchbook ni Leah. Kaninang hapon, iniabot niya ito sa akin nang may mahiyaing ngiti. Gumawa ako ng bagong comic, sabi niya. Bawat pahina ay nagpapakita ng dalawang timeline. Sa kaliwa, maliwanag na panels ng tito noon. Ang tito na tumulong sa amin lumipat sa una naming maayos na apartment. Na nagturo sa kanya kung paano magbaligtad ng itlog nang hindi nababasag ang pula. Sa kanan, tito ngayon. Nakadilim ang mata. Sumisingit sa bank vault habang tumutunog ang maliliit na cartoon alarms. Sa ilalim, isinulat niya sa malalaking letra. Tumawa ako kanina para lang pigilan ang sarili kong umiyak. Ngayon, ang mga pahinang ito ay parang ebidensya na hindi ko na malayang kinokolekta ko pala. Kinunan ko ng litrato ang mga panels at sinave din sa vault. Hindi man legal na magagamit, pero nakuha nito ang ninakaw sa amin na hindi mabibili ng anumang restitution. Ang kwento kung sino ang kapatid ko dati, na isinulat muli ng kamay ng isang bata. Tumunog ang email ko. Isang mensahe mula sa fraud department ng bangko ang nagkumpirma sa binili ng mabilis na pag-iisip ni Leah. Ang huling transfer ay nasa dispute pa. Wala pa sa account ko ang pera. Pero, hindi rin nakarating sa kanya. We're temporarily restricting the recipient account pending investigation, basa sa mensahe. Translation: ang gripo sa kabilang dulo ay barado. 15 minuto ang nakalipas, isa pang notification ang kumislap. Mula naman sa isang throwaway address na hindi ko kilala. Subject line: dapat tumigil ka na sa paghuhukay. Walang bati, walang pirma. Isang pangungusap lang. Ang negosyo ng pamilya ay dapat ayusin sa loob ng bahay. Maliban na lang kung gusto mong kumalat ang sikreto ng lahat. Sa ilalim, may link. Lumutang ang mukha ni Megan sa isip ko. Rule number 1. Never click unsolicited links. Lalo na mula sa taong nananakot. Sa halip, itinapat ko lang ang cursor para inspeksyonin ang URL. Papunta ito sa isang public forum na kilalang-kilala ko. Isang tambayan ng mga taong nagpapalitan ng get-rich-quick tricks na sa totoo lang ay mga scam. Labag man sa loob ko, binuksan ko ito sa isang sandbox environment. Isang thread sa taas ang may pangalan ko sa title. Sa loob, mga screenshots ng LinkedIn profile ko, website ng kumpanya ko, at isang nakakrop na litrato namin ni Leah sa isang coding fair. Ang user na nag-post ay may handle na kilala ko mula sa mga kwento ng pagyayabang ng kapatid ko, isang lalaking nagngangalang Troy Real. Ang partner na lagi niyang sinasabing magaling sa tao. Bumagsak ang sikmura ko. Sa comments, nagbibiruan ang mga users tungkol sa paggamit sa akin para ma-unlock ang frozen funds. Nag-iisip kung gaano karaming pressure ang kailangan bago bumigay ang ate. At isang napakabait na kaluluwa ang nagsuggest. Padalhan ng kaunting takot ang anak niya. Namamanhid ang mga daliri ko. Sa likuran ko, tumunog ang sahig. Isinara ko agad ang laptop, pero nakatayo na si Leah sa pinto. Sabog ang buhok, mukhang anghel na bagong gising. Nagtratrabaho ka pa, ma? Bulong niya. Gabi na.
Pinilit kong ngumiti. Tinatapos na lang, nak. Tulog ka na. May lakad pa tayo bukas. Tuloy pa ba tayo sa meeting para sa art fundraiser? Tanong niya. Medyo sumigla ang boses. Ideya niya yon. Kung hindi namin maibabalik agad ang pera, baka makatulong ang community. Gusto niyang mag-organisa ng digital art sale kasama ang mga kaklase niya. Ang kita ay mapupunta sa Lia's Emergency Fund. Pumayag ako, hindi lang dahil nakaka-empower sa kanya, kundi dahil nakakagaan ng loob na tumanggap ng tulong sa mga hindi ko kamag-anak. Oo, sabi ko. Tuloy tayo. At kakausap tayo ng mga matatanda na marunong humuli ng bad guys. Okay? Tumango siya, tapos nag-alinlangan. Ma, kung kapatid mo siya dati tapos ngayon kontrabida na siya, ibig sabihin ba, kadugo ako ng kontrabida? Ang sakit ng tanong. Mas masakit pa sa anumang banta sa forum. Kadugo mo ang isang lalaking gumagawa ng maling desisyon? Sabi ko nang maingat. Nasa sayo kung uulitin mo ang mali niya o matututo ka at magtatayo ng mas matibay na pader. At ginagawa mo na. Yung pangalawa, tila tinimbang niya ang sagot ko, saka tumango ng may determinasyon at bumalik sa kama. Pagkasara ng pinto niya, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe galing kay Megan. Screenshot ng profile ni Jake sa parehong forum. Gamit ang pangalan na hawig sa akin para magbenta ng investment opportunities. Hindi ka lang niya ninanakawan. Text ni Megan. Ginagamit niya ang pangalan mo para magmukhang legit ang panloloko niya. May nakalagip na note galing kay Detective Reyes. Magbubukas tayo ng opisyal na kaso. Huwag kang sasagot sa mga banta. Kapag kumontak siya ulit at gagawin niya yon, sabihan mo kami. Baka magamit natin yon bilang leverage. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, mag-i-scroll ka pa ba sa thread ng mga estrangherong nagpaplanong takutin ka? O magsisimula ka ng mag-screenshot para gawing ebidensya ang private hustle nila? Tama si Detective Reyes. Hindi nagtagal ang paghihintay. Kinabukasan ng hapon, habang nasa community center kami ni Lia at nagbe-brainstorming ng poster ideas kasama ang ibang mga bata, nag-vibrate ang phone ko. Mensahe galing sa isa na namang unknown number. Mas maikli, mas burara, mas galit. Akala mo ililigtas ka ng mga estranghero? Pinapalala mo lang. Tumawag ka ngayon. Inignore ako. Sa halip, pinanood ko si Lia na nagpapaliwanag ng storyboard niya sa isang grupo ng mga magulang at kapitbahay. Kung paanong ang bawat art piece ay magkukwento tungkol sa safe money at danger money. Nagdrawing siya ng alkansya na may kapa sa flyer. Kailangan alam din ito ng mga bata. Sabi niya sa kanila ng seryoso. Kasi minsan, hindi nakikinig ang mga matatanda hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang pagmamalaking naramdaman ko ay halos sapat na para lunurin ang takot. Halos pagkatapos ng meeting, habang naglalakad kami papunta sa kotse, may humakbang na lalaki mula sa lilim ng malaking puno ng akasya malapit sa parking lot. Nanigas ang katawan ko. Pero namukhaan ko siya agad mula sa mga grainy photos na pinakita ni Jake noon sa lumang phone niya. Si Mark. Dating kaibigan, minsan kasabwat, ang lalaking tumigil sa kalokohan at nagtrabaho ng marangal sa warehouse. Sarah! Tawag niya ng mahina. Nakataas ang kamay na parang sumusuko. Huwag kang magpanik. Nag-text ako kanina. Akala ko hindi ka sasagot kaya nagpunta ako dito. Sinisigaw ng instinct ko na hilahin si Lia at tumakbo. Pero inakbayan ko ang anak ko at sinabing, "Pasok sa kotse! Nak! Lock the doors!" Susunod ako. Sumunod siya ng walang reklamo, pabalik-balik ang tingin kay Mark at sa akin binabasa ang sitwasyon. Nang maisara niya ang pinto, hinarap ko si Mark. May eksaktong 30 seconds ka para magpaliwanag kung bakit mo ini-stalk ang anak ko. Napangiwi siya. Sa malapitan, mukha siyang mas matanda. Malalim ang guhit sa paligid ng mga mata at nawala na ang angas sa tindig niya. Wala ako dito para saktan kayo. Sabi niya. Nandito ako kasi sa tingin ko. Gagawin nila yon.
at sinusubukan kong pigilan bago umabot sa ganoon. Nila, ulit ko. Ibig mong sabihin ang kapatid ko at ang magaling niyang business partner? Luminga siya sa paligid at binabaan ng boses. Gusto mo talagang banggitin ang mga pangalan nila nang malakas, gayong alam mong tambay sila sa mga forums, binabantayan ang socials mo at alam ang galaw nyo. Nagulat ako doon. Nakita mo ang mga threads? Pag-amin niya. Dati nagpo-post din ako doon. Noong akala ko harmless lang chargeback tricks, fake refunds, mga bagay na walang pisikal na nasasaktan. Pero nag-level up sila. Crypto exit scams, love scams, lahat na. Ang kapatid mo at ang girlfriend niyang si Hailey, baon sila sa utang sa isang grupo na walang pakialam kung sino ang masaktan basta tumaba ang wallet nila. Lumunok siya. Noong finreeze mo ang accounts, hindi lang payday niya ang pinutol mo. Binarahan mo ang pipeline na inaasahan nila. Sinisisi ka nila, takot sila, at ang mga taong takot, gumagawa ng katangahan. Sa isang saglit, parang humina ang ingay sa parking lot, ang ugong ng trapiko, ang kalansing ng mga shopping cart, at ang narinig ko lang ay ang banta ng kapatid ko sa telepono. Hindi lang ako ang ginalit mo sila. Naghalukip-kip ako. Bakit mo sinasabi sa akin to? Bakit ngayon? Dumapo ang tingin niya sa kotse kung saan nakadungaw si Leah dahil may batang damay. Simpleng sagot niya. At dahil magkakaanak na rin ako, 3 months pregnant ang girlfriend ko. Sabi ko sa sarili ko tapos na ako sa buhay na yan. Pero nasa group chats pa rin ako. Nakikita ko pa rin ang mga bagay na ayaw kong kalakhan ng anak ko. Itinuro niya ang hangin sa pagitan namin. Pakiramdam ko ito na lang ang huling tsansa ko na gumawa ng tama bago ako mawalan ng karapatang tawaging ama. Pinag-aralan ko siya, tinitimbang ang panganib. Kung bubuo ng kaso si Detective Reyes, ang isang insider ay ginto, pero pwede rin siyang pain. Handa ka bang kumusap sa mga pulis? Tanong ko. Napaatras siya, pero tumango. Kung yun ang kailangan. Hindi ko to ginagawa para sa kanya. Dagdag niya agad. Ginawa na niya ang desisyon niya. Ginagawa ko to para hindi kayo ang magbayad para sa kanya. Nang gabing iyon, nag-set up kami ng virtual meeting. Ako sa mesa sa kusina. Si Megan sa dual monitors niya. Si Detective Reyes sa maliit na opisina na may mga kahon ng file sa likuran. At si Mark sa madilim niyang sala. Ang liwanag ng TV lang ang tumatama sa pader niya. Nilatag niya ang lahat. Telegram channels, Discord servers. Paano ipinagmamalaki ng kapatid ko ang cybersecurity background ko bilang silent endorsement para sa mga investment victims. Inilarawan niya ang drop accounts, mule chains, burner phones. Pinanood ko ang mukha ni Detective Reyes na nagbago mula sa neutral papuntang focused predator. Magagamit natin to, sabi ng detective, nang matapos si Mark. Kung payag kang magsuot ng wire o i-capture ang ilan sa mga usapan na to sa ilalim ng direksyon namin, hindi lang natin mapoprotektahan si Sarah. Mapapabagsak natin ang higit pa sa isang maliit na modus. Mukhang pagod si Mark, pero parang gumaan ang pakiramdam niya. Sabihin niyo lang kung saan ako pupwesto. Nang matapos ang tawag, naupo ako ng matagal, nakatitig sa itim na refleksyon ng mukha ko sa screen. Pumasok si Leah, basa pa ang buhok galing sa ligo, yakap ang axolotl niya. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi pa, sabi ko. Pero hindi na tayo nag-iisa. May team na tayo ngayon. Lumiwanag ang mukha niya. Parang squad? Oo. Squad. Ngumiti ako. Ako, ikaw, si Megan, si Detective Reyes, at si Mark. Ang good kind of crew. Pwede ba akong maging strategist? Tanong niya ng sabik. Gumawa na ako ng listahan ng lahat ng apps na ginamit ni Tito at lahat ng beses na pumunta siya dito para tumulong sa computer mo. Data points yun, di ba? Tinitigan ko ang notebook niya, punong-puno ng petsa at maliliit na icons. Sa pagitan ng paggawa ng comics at cartoons, tahimik na palang nag-intelligence gathering ang anak ko. Oo, sabi ko ng mahina. Data points nga yan. Gaano kalayo ang kaya mong gawin
para protektahan ang anak mo sa kriminal na kapareho mo ng apelido. Makikipagtulungan ka ba sa dati niyang kasabwat? Magpapasuot ng wire at lalakad papunta sa patibong na ikaw mismo ang nag-set up? O puputulin mo na lang ang ugnayan at magdadasal na sapat na ang distansya? Ang patibong, noong nabuo na ang plano, ay hindi parang sa pelikula kundi parang isang planadong panic attack. Gusto ng team ni Detective Reyes ng malinis na ebidensya. Ang kapatid ko, on record, na nagde-demand na i-unfreeze ko ang pondo, umaaming hindi sa kanya ang pera at baka ipagyabang pa ang mas malaking operasyon na kinabibilangan niya. Ang problema, sinunog na niya ang tulay. Sa tawag na yon, kailangan namin ng rason para maniwala siyang nagbago ang isip ko. Doon pumasok, nakakainis man aminin, si Leah. Tingin niya mahina ka? Sabi niya isang gabi habang nag-a-assemble kami ng canvas para sa fundraiser. Tingin niya kapag tinakot ka niya ng husto, papatawarin mo siya tulad ng dati. Kaya kapag tumawag ka at sabihin mong takot ka na, maniniwala siya. Masakit marinig ang kasaysayan ko ng pagiging enabler na buod ng isang 10 taong gulang. Pero hindi siya mali. Habang nakikinig si Detective Reyes sa secure line at umaandar ang call recorder, nagdial ako. Sinagot niya sa pangalawang ring. Anong kailangan mo? Bulyaw niya. Nilagyan kong nginig ang boses ko na hindi ko naman masyadong kailangang dayain. Tama ka, sabi ko. Mas malaki to sa akala ko. Sila kung sino man sila nagpadala sila ng mensahe. Alam nila kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ako makatulog. Iniisip ko siya. Binasag ko ang boses ko sa huling salita. Hindi ko pwedeng hayaang may mangyari sa anak ko. Bumuga siya ng hangin, tunog mayabang. Siguro? Sabi ko. Pero nakausap ko ang bangko. Baka may paraan para maayos to. Kung kikitain mo ako, pipirma ng forms. Pwede nating sabihin na misunderstanding lang. Husband and wife account, clerical error. Kahit ano. Gusto nila ng malinis na kwento. Halos marinig ko ang pagtatalo ng kasakiman at paranoia sa utak niya. Saan tayo magkikita? Sa park malapit sa munisipyo, sabi ko. Yung may malaking fountain. Maraming tao. Maliwanag. Hindi ako pupunta sa kahit anong sketchy na lugar. Giit yon ni Detective Reyes. Visible, crowded, may CCTV. Less risk sa akin. More data sa kanila. Sige, bulong niya. Bukas, tanghali. At Sarah, huwag kang gagawa ng kalokohan. Hindi lang ikaw ang marunong tumawag sa telepono. Ang sumunod na araw ay isa sa mga mapanlinlang na magagandang hapon. Kumikinang ang araw sa tubig ng fountain. Mga joggers at pamilya ang nagkalat. Sa ilalim ng sweatshirt ko, may maliit na transmitter na mainit sa balat ko. Ang wire ay maingat na nakatape sa tagiliran ko. Wala, si Leah sa park. Dinala siya ni Megan sa isang co-working space. Kunwari ay bring your kid to code day. May dalang pizza, educational videos, at mahigpit na bilin na ilayo siya sa anumang live feeds na minomonitor ni Detective Reyes. Ramdam ko pa rin ang kawalan niya na parang kulang na parte ng katawan ko. Si Mark ay nakaupo sa isang bench sa kabilang kanto. Kunwari ay nag-i-scroll sa phone. Kung dumating ang kapatid ko na may kasamang resback, trabaho ni Mark na sabihan ang team ni Detective Reyes bago ko pa sila makita. Nandito na siya. Bulong ng detective sa tenga ko. Kasabay nito, humiwalay ang anino ng kapatid ko sa karamihan. Nakapamulsa sa hoodie, ang mga mata ay malikot. Namayat siya. O baka mukha lang siyang maliit ngayon na tinigil ko na ang pagtingin sa kanya bilang ang matapang na kuya na nagtatanggol sa akin sa bullies noong bata pa kami.